Good day. Musta mga par? Bago na naman tayong gagawin. Ay, ako pa na. May bagong gagawin. Ngayon kasi ang ginagawa ko, ang pinapay ko ngayon, cash disbursement expenses. Papakita ko lang sa iyo paano ako nagpa-file. Ito, gumawa ako ng folder para sa disbursement ng aking dalawang shop. Para sa AC Auto Supply, AC Printing Service. Gayon din yung PO. Right. Yan. Gumawa ko dalawang folder. Just in case na maghanap silang BIR o mag-report ako, naka-ready na siya every month, nandito naka-file. Mamaya gagawin ko, daming gawain. Gagawin ko siya lang isang tag. Siyempre, ang ginamit natin papel ay scratch lang kasi na siyempre huwag tayong mag-aaksaya ng papel dahil isa tayo sa gumagamit ng mga materyales galing sa puno. Kaya lahat ng pwede pang i-recycle, i-recycle natin. Sayang kasi yung likod eh. O, tignan mo. Sayang. Yan. Sayang yung likod. Pwede pa naman gawin. Inimpenta ko sa by label. Magbubutas lang ako. Mahalaga kasi ito eh dahil minsan yung mga documents natin nawawala, lalo't hindi nakapile ng maayos. Kaya tayo as owner, para hindi tayo problema in the future, ngayon dapat inaagapan na natin. Lalo't ng mga BIR, mga municipal ngayon ay mga ISO. Kasi nga may mga standard silang sinusunod about sa mga documents. Kaya minsan parang gusto ko mag-vlog ng mga paano maggawa ng master list, work instruction, at mga operational procedure. Nakakamiss yung dati kong ginagawa eh. Kaso nakaka-stress yun. Lahat na lang i-record mo, Diyos ko po. Pero nakaka-enjoy dahil nga alam mo yung proseso. Alam mo proseso paano ginagawa. Dagdag kaalaman din. Kasi ang dami natin dapat malaman sa mundo eh. Ako na lang, buti na papasalamat ako dahil nalaman ko paano mag-operate ng business dahil sa dati ko mga experience. Siguro hindi ako nagtrabaho dati sa ibang kumpanya o talagang hindi talaga ako sinipag mag-apply talaga. Ako, wala akong alam ngayon. Totoo yun. Kaya pasasalamat. Maganda yung may pinag-aralan at experiencado. Doon ka babawi. Iba maswerte dahil bata pa lang advance na mag-isip sa business. Kaya hanga ako doon sa mga kabataan na mabilis umunlad. Ako kasi 33 na, medyo kasi late na. Pero ginagawa ko pala ng paraan. Nagabuhay. Hindi mo aagapan, walang mangyayari. Pero kung sakali may pera akong that time, mga kabataan ko,
Actually, yung kabataan ko, business-minded na ako eh. Ang problema talaga yung pera. Kasi, minsan, mga pangarap ko dati, gusto ko matupad na mag-business, ganito, ganito. Pero walang sumusuporta eh. Pinagtatawanan. Baka hindi naman nila, ewan ko, parang hindi ako nasusuportahan. Pero ginagawa ko na. Maswerte na nga lang. Nung natapos na yung mga kapatid ko, yun, maswerte ko nakapag-ipon at nag-negosyo ko. Medyo, siyempre, mahirap talaga mag-negosyo. Dahil nga, ang dami mong dapat pagdaanan. Stress, mga negative comment. Naku, hindi mo kaya yan. Dami mong lalakarin. Sabi nga yun. Dami mong lalakaring business permit. Huwag mo na ituloy yan, may stress ka lang. Actually, totoo yun. Pero, kung di mo pag-aaralan, lalo kang may stress. Pag di mo susubukan, lalo kang manatili ka lang dyan sa pwesto mo. Hindi lang mahirap sa business. Dapat maagap ka. Wala naman talagang matalino sa mundo eh. Kahit nga manlolo ako, matalino eh. Diba? Pero kung pag-aaralan mo lahat na ang mga importanteng bagay lamang, naku, hindi ka makakaproblema. Huwag ka mangyalamang sa kapwa. Isa rules mo, hindi ako pwedeng mangyalamang sa kapwa. Kasi hindi ako naniniwala sa karma, pero mas naniniwala ako sa sarili ko na pag ginawa ko to, para ko na rin niloko sarili ko. Ganun yun. Yung sa paniniwala ko, para ko na rin niloko sarili ko pag niloko ng tao. Kaya minsan, yung mga tao, may mga manloloko. Kahit alam mo na niloko ka, tahimik ka na lang. Kasi nga, wala rin mangyayari. Basta alam mo niloko ka, yun na yun. Huwag mo lang papatulan kung maaari lang, kasi ikaw ang magiging talo doon. Magiging ano ka lang, tahimik ka lang, gawin mo lang mga plano mo sa buhay. Ganun naman ang ginagawa natin. Yan, nasa-separate ka na. Yan, katulad niya, mga nagastos ko, dapat mo ipapile yan kasi nga para magbawasan naman ang babayaran mo. Hindi pwede na sila lang kikita. Maging tapat tayo. Minsan hindi natin maiwasan, meron tayong hindi alam na parte. So nakaraan nga, na-penalize ako sa late. Ako kasi nag-ayos ng annual, mga quarter. Hindi muna ako kumuha ng bookkeeping kasi pag kumuha ko ng bookkeeping, hindi ko malalaman paano ito ginagawa. Kaya nga, ginagawa ko muna, experience ko muna. Masarap kasi masarap pag sulat-sulat. Experience muna tayo bago mo ipasa sa bookkeeper. Kasi nga, pag pinasa mo doon nang wala kang alam, pagdating yung panahon nagka-problema si bookkeeper, hindi mo na makontak, nanganga ka ngayon, maaga, aralin mo na. Then, kapag kabisado mo na, bigay mo na sa bookkeeper para hindi ka na maloko, hindi ka na mapagod, at alam mo hindi ka maloko kasi alam mo yung proseso. Hindi walang dahilan na makakalagpas sa'yo. Yun lang yun, kasi ako bago ko ipasa sa iba, aalamin ko muna isang bagay. Pera na lang yung mga professional, kasi nga
Siyempre, profession nila yun. Pero yung mga basic bookkeeper, hindi naman basic, mahirap din naman talaga. Pero, yung mga kaya mo naman gawin, kasi mga profession, mga doktor, mga engineering, iba na yun. Hindi na siya pasok doon sa sinasabi ko. Professional na yun, mga pinag-aralan talaga yun. Siyempre, makukuha ng pagkakatiwalaan. Isang mahalaga ang isang taong pagkakatiwalaan. Kasi mahirap makahanap nun sa ngayon. Kasi nga, kahit ka mag-anak mo, kaibigan mo, lolokohin ka pa rin. Kaya, mas mainam pag-aralan mo yung sarili mo at yung proseso. Yun lang mahalaga sa tingin ko. Hindi naman ako, yung mga nagtatanong sa akin, hindi naman ako madamot. Kaya sabi ko, pero limited lang dapat mo sabihin. Dahil pag sinabi mo lahat ay kakaproblema ka na. Alam mo na yun. Gawin mo, limited lang sabihin mo, tikid lang, yun lang. Tinapos ko lang yung proseso kasi nga kanina pa ako sulat ng sulat. Kaso nga lang, nakakatamad din eh. Kung inisip ko, kung pagsasama-sama ko siya, mas nakakalipso. Kaya nga, nakaseparate ang cash disbursement, itong dalawa, kung shop, para namomonitor ko yung nailalabas kong pera sa dalawa kong shop. Lalo na yung mga purchase order. Ito yung mahalaga sa lahat dahil nandito lahat yung mga magiging puhunan mo at tubo. Yan ang mahalaga yan. Okay na ako dito, wala na akong gagawin kundi ipapela lang. Ganun lang. Maglalagay ka lang ng label, lalagay mo dyan, cash disbursement, AC Printing Service 2024. Same din dito, PO AC Auto Supply 2024. Ito naman, cash disbursement AC Auto Supply 2024. PO ko AC Printing Service 2024. Ganun lang. Kasi natapos ka na dito sa booklet eh. Siyempre, ang gagawin mo lang, ipapile mo naman dito ngayon. Ganun lang. Pero pwedeng mauna. Kasi, actually, lahat ng pumapasok kada month, isiniipit ko muna dito sa columnar. Then, every week, sinusulat ko siya. Hindi ko siya sinusulat every day kasi nga, matrabaho, ang dami kong ginagawa. Actually, meron pa akong isang tindahan, bitabantayan, kaya matrabaho. Ang ginagawa ko ngayon, actually 7 days yun, pwede mo isulat. Pero ako inaaraw-araw ko kasi napakadami mo susulat. Pero yung mga kunting susulat, katulad ng cash disbursement, every week susulat ko siya. Kunyari, Sabado, susulat ko siya o Sunday. Kasi konti lang naman yung nare-receive ko mga nagastos and di naman kasi ako palaalis eh. Dito lang ako sa bahay. Lahat ng PO, nandito lahat. Yan, ganyan lang. Pero susunod ko na yung DTI. Medyo kailangan ko lang ng maayos na tutorial. Kasi nga, iisa-isayin natin yung proseso niya. Kasi nga hindi natuturo sa school ang pagtatayo ng business at paglalakad ng... Dapat nga tinuturo yan eh, yung paglalakad ng permit kahit basic ano lang eh, kahit high school. Kasi nga iba hindi nakakapag-college. Sa tingin ko lang kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat eh. Siguro kung tinuturo to sa school, siguro yung mga gusto magnegosyo walang takot. Kasi karamihan sa napapansin ko sa mga nakausap ko, takot sila magnegosyo kasi wala silang alam sa mga permit. Kaya sa part ko, kaya gumagawa ng video about sa tutorial about sa mga business licensing kasi nga gusto ko maging aware sila at huwag matakot kasi mas nakaka-enjoy pag naglalakad ka ng permit.
at wala kang kaba kapag nag-ooperate yung business. Kasi hindi ka talaga uusad eh. Siguro meron ba umuusad palihim? Yun yung sinasabi kong bawal na technique. Pero meron kang katahimikan sa dibdib mo o gusto mo talagang pato sa laban, dadaan ka sa tamang proseso. Kung bawal na technique, okay lang yun. Diskarte mo yun, mamaya mahuli ka. Kung hindi naman, swerte ka, okay lang yun. Lahat nagdadaan sa ganun. Hindi lang ikaw. Marami. Isa na rin ako doon. Pero pag alam kong kaya ko na, yan, lakas loob ko na. Wala na akong paligoy-ligoy kasi nga nandito na ako sa maliit na step pa lang ako. Maliit na step. Malayo pa ako doon sa pinakamataas. Kaya step by step lang tayo. Kaya okay lang yan. Tuloy-tuloy mo lang, magsipag ka, laban lang at atas lang lagi. Yun lang naman. Huwag ka manloloko ng tao. Itong ginagawa kong video, tutorial lang naman. Hindi ko masasabi na entertainment dahil di naman ako nagpapatawa eh. Pero about sa tutorial, siyempre tuturuan ko din magguhit, mag-drawing sa mga bata. Magtuturo ako ng mag-drawing din. Tutorial sa licensing at pag-drawing. Ayun siguro magiging content ko. Kasi nga, parang motovlog, mga ganun. Motovlog kasi about sa mga, ayan, sa kalsada, mga. Pero entertainment, sa akin kasi, learning siguro. Learning ang mangyayari sa content ko. Yun maging tutorial ko, puro learning lang. Siguro soon ISO yung mga naging experience ko, paano mag-manage ng quality management system, quality management principle, siguro ituturo ko din yun soon siguro. Kaso masyadong boring yun eh. Nakailang ISO ata ako, 4 ata, naka-4 na pasado ako sa ISO. Problema, boring, stress. Ang lang yun, mga gusto matuto mag-ISO. Ako kasi lahat na natutunan ko sa dati kong trabaho, ina-apply ko lang yun ngayon sa business. Ina-apply ko yung ISO. Kaya marami ako tuturo sa inyo about sa permit, work instruction, general procedure, quality management system, quality policy, marami. Audit yan, audit. Internal audit, external audit, yung mga forms nun, paano gagawin, master list, mga control, uncontrolled copy, at mga extra generated documents. Ituturo ko yun siguro soon. Unahin ko lang yung mga licensing kasi nga mas maraming nangangailangan ng mga ganun. Actually maraming napapanood sa YouTube. Yun lang naman. Bye bye na. Magla-logout na ako. Bye bye.